Nang magtama ang kanilang mga paningin, ay kitang-kita niyang bigla itong napaiwas ng tingin sa kanya. Kinuha ang phone at waring may tinatawagan na kung sino. Patawa-tawa pa ito habang may kausap sa kabilang linya. Pinagsiselos ba siya nito? Bayaran mo na ang coffee, utos niya kay Leon. Kumunot ang noon ng lalaki. Gusto ko nang umuwi, aniya rito. Sabay tayo na at pumara ng taxi sa labas. Maya-maya nakasunod na rin si Leon sa kanya. Hatid na kita. Thanks but no thanks. I can manage. Matabang na sabi niya rito. Saka mabilis nang sumakay ng taxi. Let's go. Utos niya sa driver at mabilis naman itong pinatakbo ang sasakyan. Mula sa side mirror ng taxi, nakita niya si Leon nakakamot-kamot sa batok habang nakasunod ang tingin sa kanila. Umayos na siya ng upo at muling naalala si Lucas. Hindi niya mabasa kung anong reaksyon nito kanina. Pero pakiwari niya, nagsiselos ito habang nakatingin sa kanila ni Leon. Ilusyonada. Anang utak niya sa sarili. Kapapasok pa lamang niya ng bahay, kasunod na rin niya si Lucas. Nagmamadali siyang pumasok sa loob ng kwarto para maiwasan ito. Ngunit bago pa niya maisara ang pinto, nakapasok na rin ito sa loob ng kwarto niya. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa kokote mo ngayon, Savannah. Pero hindi ko gusto na bigla ka nalang mawawala na parang bula. Next time na gusto mo makipag-date sa tarantado mong asawa, please let me know para hindi na kita hahanapin pa, okay? Bakit ba kailangan mo pa akong hanapin? Kaya ko naman bumalik dito na mag-isa. Inis na sabi niya rito. Oh yeah! Nakaisbid na sabi nito. Napatiimbagang ito. Nakalimutan mo na ba kung ano mga pinagdaanan mo? Ilang beses nang muntikang malagay ka sa alanganin, Savannah? Sigaw nito sa kanya. Kung may mangyari bang masama sa akin, ano bang pakialam mo, ha? Nag-aalala ka ba na masira tong mukhang to, ha? Napapaiyak ng tanong niya rito. Nag-aalala ka ba na may mangyaring masama sa mukhang to ng asawa mo? May sarcasm sa tonong tanong niya. Damn it! For God's sake, Savannah! Bakit ba gustong-gusto mong gawing complicated ang mga sitwasyon, ha? Inis na sabi nito sa kanya. Gusto mo bang ipagsigawan ko sa'yo na mahal kita bilang si Savannah? Tinignan siya nito mula ulo hanggang paa. That will never happen, Savannah. Paalala nito sa kanya. Pinigilan niyang pumatak ang kanyang mga luha, kahit nang sakit-sakit na mga sinasabi nito sa kanya. Wow! Ako pa ngayon ang lumalabas na umaasa, ha? Lucas, ito rin ang itatak mo dyan sa utak mo. Mariing sabi niya. Ramdam niya ang pangangatal ng kanyang buong katawan sa labis na sakit na nararamdaman. Kahit paulit-ulit akong saktan ni Leon, siya pa rin ang lalaking sinisigaw ng puso't isipan ko. Pagsisinungaling niya rito. Kaya tigilan mo ng paratang sa akin na umaasa ako sa'yo. Oo, gwapo ka. Pero hindi lahat ng babae magugustuhan ka. Yun nangyari sa atin, believe me. Habang nakikipagtahalik ako sa'yo, si Leon pa rin ang laman ng utak ko. Buong kasilungalingang sabi niya rito. Now, will you please leave my room? Sigaw niya. Isang sandaling hindi kumibo si Lucas. Nakatitig lang ito sa kanya. Nawaring tinitiyak kung katotohanan ba ang mga sinasabi niya. May pait sa mga labing ngumiti ito. Then we're good. At least malinaw sa ating dalawa kung ano lang tayo. Halos paanas lang nasabi nito sa kanya. Ano ba tayo, Lucas? Fuck buddies? Nang uuyam na tanong niya rito. Tinitigan siya nito. Hindi na niya mapigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha sa kabahagyang natawa. Yeah, fuck buddies. Hindi ito umimik, ngunit laglag ang mga balikat na lumabas ito ng kanyang kwarto. Nang tuluyan itong mawala sa paningin niya, sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha. Fuck buddies. Shoo Lucas. Nagpa siya si Savannah na supili na lamang ang nararamdaman niya para kay Lucas. In the first place, di naman niya kasalanan kung wala itong nararamdaman para sa kanya. Sa katunayan, malaking utang na loob niya para rito. Kung hindi dahil dito, baka matagal na siyang nilamon ng pating sa dagat. Ni hindi nga siya nito pinilit na magtalik sila. Kaya ano bang pinagpuputok ng butsi niya? Naging honest lang naman ito ng tunay nitong nararamdaman. Init lang talaga ng katawan ang namagitan sa kanila, and at least, naging honest ito sa kanya. Hindi tulad ni Leon,
na binobola-bola lamang siya para makuha ang gusto nito sa kanya. Maaga siyang bumangon para maghanda ng almusal nila. 7:00, gising na rin si Lucas. Ipinatong niya sa mesang niluto niyang daing na bangus, itlog na maalat, fried rice at sunny side up egg. I'm sorry sa tantrums ko kagabi. May period ako kaya napakabit-balikat siya. Alam mo naman mga babae, tinutopa kapag nagkakaroon ng buwan ng dalaw. Pilit ang mga ngiting sabi niya rito. Hindi ito umimik, humila siya ng silya at naupo. Galit ka pa ba? Alam ko namang akong lumapit sa'yo para humingi ng tulong. Kaya nagagalit kang di ako masyadong nakikipag-cooperate sa'yo. Yung kay Leon, tinawagan ko siya dahil kalimutan mo na nangyari kagabi. Matabang na sagot nito sa kanya. Aalis nga pala ako. 4 days ako mawawala kaya sana huwag kang gagawa ng kahit na anong bagay na ikapapahamak natin pareho. As much as possible, iwasan mo muna makipagkontak kahit kanino. Kung maaari magstay ka na lang muna dito sa bahay. May mga ikakabit rin akong camera sa may pinto para kahit paano, sigurado kung walang ibang pumapasok dito. Sabi nito sa kanya. Saan ka pupunta? Halos paanas lamang na tanong niya. May mahalaga kaming aasikasuhin ni Felicitas. Tipid na sagot nito. Biglang napaangat ang mukha niya. Parang may kung anong dumagundong sa dibdib niya nang marinig niya ang pangalan ng babaeng matagal na niyang kinaiinisan. Kasama mo si Felicitas ng 4 days? Alam niyang wala siyang karapatang magselos, ngunit halatang-halata yun sa tono ng kanyang pagtatanong. Susupili na nga pala niyang damdamin niya para dito. Pero 1 day pa lang, parang susuko na siya. Pilit na pilit ang mga ngiting pinakawalan niya, nang maisip na mainam pa nga ngayon pa lang, ay matanim na sa utak niya na wala talaga siyang pag-asa dito, kahit pa sabihing matagal ng patay ang asawa nito. Sa bagay, maganda naman talaga si Felicitas. Aniya rito. Business ang lakad namin sa Havana. Pagtutuwid nito sa kanya. Talaga? Business lang? No more, no less? Paniniyak niya rito. Kumunot ang noo nito sa kanya. Ano bang akala mo sa akin? Hindi ko gustong babaeng yun, okay? Sabi nito na waring gustong linawin sa kanya na negosyo lang talagang dahilan kung bakit nito makakasama si Feli. Kahit paano naibsan ng bigat ng kaloobang nararamdaman niya. Tumayo ito matapos kumain. Lucas, mahinang sabi niya. Nilingon siya nito. Mag-iingat ka, sabi niya rito. Halos 1 minuto yata itong nakatingin lang sa kanya, saka napakurap at tumango. Pagkatapos ay walang imik na tilalikuran na siya. Inilagay niya ang isang kamay sa tapat ng kanyang dibdib dahil para iyong may mga kabayong pilit na nagkakawala doon sa bilis ng tibok ng puso niya. Ilang araw na niyang kasama si Feli para sa business trip nila sa Davao, and yet hindi mawala sa utak niya itong si Savannah, kaya palagi nakatingin siya sa CCTV na kinabit niya sa may pinto. Palagi rin niyang chine-check ang lahat ng mga tracking devices na palihim niyang kinabit sa mga gamit nito, kaya alam niyang halos hindi ito lumalabas ng kwarto. Mabuti naman at nakikinig ito sa kanya. Maya-maya parang bumilis ang pintig ng puso niya nang mula sa CCTV makita niya itong naupo sa may sofa. Napangiti siya habang pinapanood ito sa ginagawa. Binuhay nito ang TV saka isinampa ang mga paa sa mamahali niyang couch. Bahagya pa siyang napailing ng tumihaya ito. Ngunit maya-maya natigilan siya. Pinagmasdan ng kaseksihan nito. Pinagpapawisan siya kahit malamig ang kwarto niya. Daig pa niyang isang manyak sa ginagawa niya. Hindi niya alam kung bakit hinahanap-hanap niya ang boses nito. Namimiss niya ito kahit na madalas naiinis siya rito. Alam niyang napakalayo nito sa very ladylike at class na pag-uugali ni Sarah. Ngunit may kung ano kay Savannah na waring nakakalimutan niya ang lahat kapag kasama niya ito. There's something in her na palaging nakakapagpasaya sa kanya. Naalala nga niya ng gabing magalit ito sa kanya at makita niyang tinawagan ito si Leon. Hanggang ngayon nagagalit pa rin siya kapag naiisip niya iyon. Ano bang meron ng lalaking yun at hanggang ngayon, sa kabila ng ginawa nito, mahal pa rin ito ni Savannah. Ni hindi siya makapaniwala na may taong kagaya ni Savannah na bulag sa pagmamahal. Baliw talaga ang babaeng yun. Napasubsob siya sa kanyang mga kamay.
Gusto niyang patayin ng lalaking yun. Hindi na siya makapaghintay pa. Lucas! Dinig niyang tawag ni Feli sa labas ng kanyang kwarto. Tumayo siya at pinagbuksan ito ng pinto. Napalunok siyang na makita ang manipis nitong nightgown. Wala itong suot na bra. Kaya kitang-kita niya ang tayong-tayo nitong boobs. Nangatog ang mga tuhod niya sa kagandahang nasa kanyang harapan ng mga sandaling iyon. I can sleep, Lucas. Anang dalaga. Nabigla na lamang yumakap sa kanya, saka bigla na lamang nitong kinabig ang batok niya at sinilis siya ng halik sa mga labi. Biglang nag-init ang buong katawan ni Lucas nang siilin siya ng halik ni Feli. Tuluyan na siyang nadarang sa init ng katawan, kung kaya't parang hayop na gutom na kaagad na sinagpang ang pagkain nasa kanyang harapan. Nasasabik na inihiga niya sa kanyang kama si Feli. Lucas! Nanggigigil na ungol nito. Hindi ito makapaghintay. Ito na ang naghubad ng suot niyang sando at shorts. Sa kakagat labing dumagan sa kanya habang hinuhubad ang suot nitong nightgown. Napalunok siya ng tuluyang malantad sa kanyang matambok na papaya nito. Hindi pa man ay para na siyang mabibilaukan sa laki ng mga yon. Napangisi si Feli. Nang makitang naglalaway na siya habang nakatitig sa malalaki nitong boobs, dinala nito ang mga kamay nito patungo doon. Kinuyumos niyang mga iyon. Ang lakas ng sigaw ni Feli. Nice baby. Anitong pinapalo ang matambok na napwet niya. Pinaikot-ikot pa sa ibabaw ng briefs niya. Tigas na siya sa kaseksihan nito. Ngunit narinig niya ang biglang pag-alarm ng kanyang phone, kaya mabilis pa sa 4:00 bumangon siya at inon ang kamera na nakakonekta sa CCTV na ikinabit niya. Shit! Bulalas niya nang makitang naiwang nakabukas ang pinto ng kanyang bahay. Pinlay niya pabalik ang video. Damn it! Nagagalit na bigkas niya nang makitang binuksan ni Savannah ang unit at may kumaladkad na kung sinong lalaki dito palabas ng pinto. Nagmamadali niyang dinampot ang mga damit niyang nagkahalat sa sahig. Hey! Nagtatakang sabi ni Feli. Ngunit parang walang narinig na tinakbo na niya palabas ng hotel. Kaagad niyang tinawagan ang kanyang piloto para sundin siya kung nasaan siya. Saglit lang at narinig niyang lumanding na sa helipad ng kanyang helicopter. Nagmamadali na siyang umakyat papunta roon. Babalik na tayo na Maynila ngayon din. Utos niya sa kanyang piloto. Hindi nga niya naalala pang magpaalam kay Feli. Hindi niya mapapatawad ang kung sino man kapag may nangyari kay Savannah. Magtatapon lang sana ng basura si Savannah. Pagbukas niya ng pintuan, nakita niya ang lalaking kinatatakutan niya sa labas. Isasara sana niyang muli ang pinto, ngunit kaagad siya nitong nakaladkad palabas ng bahay. May ipinaamoy itong kung ano sa kanya, kaya bigla na lamang siyang nawala ng malay. Paggising niya, nasa loob na siya ng isang bodega. Hindi niya nakikilala kung sino mga lalaking nakapaligid sa kanya. Basta, mukhang mga patpating gun sa mga pelikulang napapanood niya. Nagkakamali kayo ng babaeng kinidnap. Wala akong pera! Takot na sigaw niya sa mga ito. Hindi pera ang kailangan ko sa'yo. Narinig niyang sabi ng nakatalikod na lalaki. Pagharap nito, namilog ang mga mata niya sa matandang lalaking nakangisi sa kanya. Natatandaan niya ang mukha nito dahil minsan na niya itong nakilala sa isang event na pinuntahan nila kasama si Lucas. Ito yung matandang lalaki na panayang sunod sa kanya. Anong kailangan mo sa akin? Kinikilabutang tanong niya nang lumapit ito at amoy-amoyin siya na parang isang aso. Tagahanga mo ako, miss. Hindi ka na nawala sa isip ko simula nang makilala kita. Pero pinagsusupladahan mo naman ako. Kaya pinasubaybayan kita sa mga tauhan ko. Naiinis kong palagi na lang may isang lalaking nakabantay sa'yo. Sino ba ang asungot na yun, ha? Asawa ko, bakit? Pagsisinungaling niya. Napakaswerte naman niya sa'yo. Anitong hinawakan ang mukha niya. Pumitlag siya sa kadinuraan ito sa mukha. Nagulat siya ng dilaan pa nito ang dura niya sa kanatawa. Mas lalo ko nagkagusto sa ginawa mong yan. Alam mo ba yun? Anitong inamoy-amoy pa ang buhok niya. Sinipa niya ito ng ubod ng lakas. Kaagad siyang nalapitan ng mga tauhan nito. Pabayaan niyo lang siya. Mas gusto ko yung babaeng palaban. Mas lalo ko nasasabik kapag nilalabaanan ako. Nababaliw na sabi pa nito. Saka hinawakan ng mga hita niya. Ganda-ganda mo. Bitiwan mo nga akong hayop ka. Napapaiyak ng sabi niya rito. Hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili kapag may nangyaring masama kay Savannah.
God, gusto niyang pagsusuntukin ng sarili dahil inilagay niya ito sa kapahamakan. Mabuti na lamang at maraming tracking device yung nilagay dito. Pati ang suot nitong relo at kwintas may lihim na ring tracking device. Kung kaya't na-track niya kung nasa nito ngayon. Nakita niyang sa Tagaytay ito dinala ng kidnapper. Kung kaya't doon siya dumiretso. Ilang sandali pa nasa location na sila. Ikinasa niya ang kanyang baril at tahasang pumasok sa lumang warehouse. Nagpaputok ng baril ang mga lalaki, ngunit sanay siya sa pakikipagbakbakan. Kung kaya't alam na alam niya kung paanong iilaga ng mga bala ng baril ng kalaban. Habang isa-isa niyang pinatutumba ang mga ito. Subukan mo lumapit sa akin. Papatayin kong babaeng to. Narinig niyang sigaw ng matanda. Paglingon niya, hawak na nito sa leeg si Savannah, habang nakatutok ang baril sa sentido nito. Binitawan niya ang hawak na baril, itinaas ang dalawa niyang kamay. Luke, pakawalan mo siya. Hindi ako magsusumbong. Kalmadong sabi niya sa matanda. Napangisi ito. Bakit ko siya pakakawalan? Binuwis ko ang buhay ko sa kanya. Sa tingin mo, ibabalik ko pa siya sa'yo? Akin lang siya. Parang nahihibang nasabi nito. Dinilaan pa nito ang pisngi ni Savannah. Biglang nagdilim ang paningin niya. Sinugod niya ito ngunit mabilis siyang pinaputukan ng isa sa mga tauhan nito. Tinamaan siya. Lucas! Dinig niyang sigaw ni Savannah. Kitang-kita niya ang takot sa mukha nito habang umiiyak at nakatingin sa kanya. Maya-maya nakita niyang kinagat nito ang kamay ng matandang lalaki. Sapat para mabitawan nito ng matanda. Umiiyak na tumakbo si Savannah sa kanya. Lucas! Niyakap siya nito na mahigpit. Please don't die. Takot na sabi nito. Napangisi siya. Malayo to sa bituka. Pabirupan nitong sabi. Napansin niyang nakatutok sa kanila ang baril ng matanda. Ngunit bago pa nito yun maiputok, binaril na niya ang kamay nito. Dahilan para mabitawan nito ang hawak na baril. Nagmamadali siyang tumayo at ginapos ang matanda saka tiniyak na hindi rin makakalaban pa ang mga tauhan nito. Tulala si Savannah habang pinapanood siya sa ginagawa. Nang matapos maitali ang mga ito, tinawagan niya ang mga pulis na kasamahan rin niya sa underworld para i-report ang pangyayari saka tumawag ng ambulance para sunduin siya. Kaagad niyang niyakap si Savannah na makitang takot na takot pa rin ito. It's alright, baby. Pagbibigay assurance niya rito. Niyakap niya ito na mahigpit at hinalikan sa noo. Damn it. Munti ka na may mangyari kay Savannah. Hindi niya mapapatawad ang sarili niya kapag nagkataon. Hindi na niya papayagang mawalang muli ang mahalagang tao sa buhay niya. Napakurap-kurap siya na ma-realize kung ano itong nararamdaman niya para kay Savannah.